May kumakalat na video kamakailan na kausap ng isang ministro ng isang relihiyon ang mga may tungkulin sa kanilang samahan. Inamin niya na captive market ang mga miyembro ng kanilang samahan, lalo na ang mga opisyalis. Pakinggan natin ang sinabi niya. Nandiyan ang mga DS, sana nakikinig sila. Kasi mahalaga pati diakono sana para makatulong natin. Mga servants, maipaintindi. Sa mga kapatid, karoon tayo na struggle. Parang naramdaman ko yung struggle na kinakapos na yung remittance. Parang hindi na siya sapat yung remittance ng mga distrito. Hindi na sapat yung nakokolekt ako, yung nire-remit ninyo. Kaya nakapangutang ako. Nung una, nakapangutang ako ng milyon. 1.7 yata na utang ko. Pag kulang ang remittance ng distrito, nangungutang po ako. Kasi kumukontrata yan, nag-i-issue kami ng cheque. Captive market namin kayo. Business kasi yan may tubo. Tayo lahat. Mula sa pangasiwaan hanggang sa nagtitinda. May tubo business yan Kaya nga sabi ni Brad Daly, wala naman nagbi-business na nagtitinda sa puhunan o kaya palugi. Walang ganon. Na magne-negosyo ka, gusto mo malugi ka. Kahit ang negosyo may lugi, may break-even, gusto ko sa negosyo kumita. Sa panahon pa ni Brad Daly. Kaya pagdating kay Kuya, ayaw niya na ng networking. Ayaw niya. Gusto niya direct selling. Gaya nung binibenta nating mga products. Hindi networking po yan direct selling. Sabi ko nga sa inyo, parang yung concert, yung basketball, yung sa KD Rock, sa Morong, may kapatid, hindi man siya pumunta, suporta siya. Itong grupo natin ito, peculiar, kakaiba. Halimbawa, hindi man natin kagustuhan ng isa, ng dalawa, kundi na-involve tayo bilang mga captive market ng isang produkto na nakipagkontrata, hindi naman natin pababayaan talaga kahit na anumang nakarelasyon ng ating mangangaral, ng kapatiran, very supportive ang mga kapatid. Very supportive. Kahit na sabihin mong hindi sila pupunta sa Araneta dahil malayo sila, pero sumusuporta sila. May bahagi sila. Na yung di man sila makapunta, may representative, napakaganda ng kapatiran natin, naturuan. Ang linaw Direktang sinabi na sa sistema nga captive market ang mga opisyales at lahat ng inaatasan nilang tumuwang sa mga gawain kuno. Gawain. Pangangaral ba ang gagawin sa Araneta o pa-concert? O may tutulungan namang charity sa sinasabi nilang concert, pero efficient ba ang ganitong sistema? May transparency ba o mabuting ulat kung ilang porsyento ng kinita ang nagugugol sa pagtulong? Bakit tila sa pilitan na? Ang linaw naman ng sinasabi sa 2 Korinto 9:7 na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Huwag daw dahil sa pinipilit o sa ibang salin, sa kailangan, pero sa sinasabi ni Roland mukhang may matinding pangangailangan. Hay nako, ang batikos ni Soriano bumabalik sa grupo nila. Pakinggan natin si Soriano. Ang mas nakakarami sa ating panahon, ito pong sinasabi naman niya sa 2 Korinto 2 at versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayon, sabi ni San Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Therefore, nung panahon ni Pablo, nakaobserba na po siya ng isang katotohanan sa kanyang panahon, na noon marami na ring nangangalakal ng salita ng Diyos. Ang ibig po lamang ipakita ron, may mga tao na daladala salita ng Diyos, tapos ang layunin mga lakal, kumita ng pera, makakuha ng salapi. Yun po. At yan ang sinabi niya doon sa taga-Roma 16. Pakinggan niyo sinasabi niya ron. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ayun, sabi,
Hindi ka sila talagang naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa bagay, ang pangit biro mo sinasangkalan mo ang Diyos, sinasangkalan mo Biblia, pero ang pinaglilingkuran mo hindi naman pala Diyos, ang sariling tiyan o ang sariling kapakanan o interes. Kaya po, doon nagiging delikado ang relihiyon. Pagka po naanib tayo sa isang relihiyon na ang nangangaral ang pinaglilingkuran yung kanyang sariling interes, gagawin kang negosyo. Ikaw ang instrumento ng kanyang pagninegosyo. Pero ganitong pangungusap ang kasulatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pagbanggit lang ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalo na kung ang gagamitin mong pagbanggit o paggamit sa pangalan ng Diyos para ka magkakwarta, napakalaking krimen ho sa Diyos yan . Yan po ang gusto ko mapansin ninyo. Ganun ho ang ating ngayong napapansin sa iba't ibang mga lipunan. Ginagamit yung Diyos, Kristo, Biblia, Espiritu para kumita sila ng pera. At hindi lang po yung salita ng Diyos ang kanilang ginagamit na kalakal. Mismong yung kanilang nakumbinsing mga tao, pinupuhunan nila sa kanilang kalakal. 2:3 ng ikalawang Pedro, pakinggan nyo. At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Yung tao mismo, sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya may mga pastor, yung miyembro niya, ginagawang kolektor ng pera sa daan, ginagawang taga-caroling, ginagawang taga-benta ng mga libro, para yung mga miyembro maging kasangkapan sa kanyang negosyo. Ang miyembro ahente, at yung kawawang miyembro wala man lang pang merienda. Lahat ng koleksyon uuwi dun sa kanila sa Marikina. Ayuno, hindi ka nga naman kakain, ni merienda, hindi ka kakain dahil nag-aayuno ka, walang bawas yung koleksyon mo. Yan yun. Kitang-kita na ang batikos ni Soriano bumabalik sa grupo nila. Marami nang binibentang produkto sa mga lokal katulad ng mga pagkain, concert ticket, kasama pa ang sapilitang toka para pumunta sa kanilang adventure camp na may bayad. Baka sabihin ng iba hindi totoo, baka kasi hindi ikaw ang nilalapitan ng mga opisyales para gawing sponsor. Sana nakamulat ito kung paano bumalik sa kanila ang kanilang batikos sa ibang samahan. Maraming nilalagay na pasan sa miyembro pero ang namumuno nakikita na marangya pa rin ang lifestyle. Sabi nga sa Mateo, nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at mahihirap dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao, ngunit ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao. Kayo na ang magtimbang kung tama ito. Salamat sa pakikinig. Paalam.